Matapos ang nakakabiglang 1v1 na labanan kung saan na-dominate ni Sakamoto si Kanaguri, ngayon ay ire-review natin ang chapters 103 at 104 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan natin ang karugtong ng kanilang mas tumitindi pang bakbakan na may nakakagulat na twist na talagang magpapabilib sa ating bida. Isang pure death match ang naghihintay sa episode na ito. Kaya naman, ito na si Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa eksena kung saan dahan-dahang tumatayo si Kanaguri matapos mapuruhan ng sunod-sunod na atake ni Sakamoto. Lumapit si Sakamoto at sinabi, "Tapos na ito, Kanaguri. Isusuko mo na lang ang sarili mo sa JAA at doon matatapos ang gulo." Sumagot si Kanaguri maya-maya pa at nagtanong, "Alam mo ba kung anong klaseng pelikula ang pinaka-boring?" Sagot ni Sakamoto, "Yung pelikula kung saan magigising ang bida at marirealis na panaginip lang pala ang lahat." Ngunit tumutol si Kanaguri, "Hindi. Ang pinaka-boring ay yung pelikula na madaling mahulaan ng ending kahit nasa kalagitnaan pa lang ng istorya. Parang mga taong laging nagkukwento ng obvious na ending, ganyan ang pakiramdam kapag predictable ang kwento. Nakakasuklam." Habang nagsasalita si Kanaguri, napansin ni Sakamoto na may mali sa dugo nito. Ipinaliwanag ni Kanaguri na ang pinaka-importante sa pelikula ay kung paano nadedeceive ang audience at sa puntong iyon ay tinanggal niya ang dugo sa bibig niya. Dito na-realize ni Sakamoto na ang dugo sa mukha ni Kanaguri ay special effects lamang, isang make-up. Dahil sa sobrang hina at duguan ni Kanaguri, natamaan siya ni Sakamoto gamit ang clapperboard. Agad na tumitig si Kanaguri at nagkomento, "Kung gagawa ka ng movie, magiging boring lang ito. Sino ba naman ang manonood ng laban na walang mamamatay?" Hawak-hawak ni Sakamoto ang kanyang sugat at napaluhod. Sinabi ni Kanaguri, "Kagaya ito ng 96 hours. Hindi ka motivated kung hindi nanganganib ang anak mo." Na-trigger si Sakamoto sa sinabi ni Kanaguri at tumayo. Galit na nagsabi, "Tumahimik ka. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakagawa ng pelikula." Sinipa ni Sakamoto si Kanaguri at habang natatalisod ito, sinabi ni Kanaguri, "Tama talaga ako. Mas maganda kang tingnan kung ganyan." Ngunit hindi siya interesado na mamatay sa kamay ng JAA. Gusto niyang siya mismo ang pumili ng ending niya. Dito nag-snap si Sakamoto at gumawa ng atake na maaaring patayin si Kanaguri. Biglang pumasok si Akira, dala ang kutsilyo na ikinagulat ni Sakamoto. "Akira?" May seryosong mukha si Akira at sinabi kay Kanaguri, "Papayagan ako na videohan mo ang gagawin kong kwento. Pero sa kapalit, dalin mo ako kay X." Nakangiti si Akira, handa sa revenge story. Kasabay ng pag-alis ni na Akira at Kanaguri, dumating si Shen. "Mr. Sakamoto!" Nagulat si Sakamoto at kinamusta siya ni Shen dahil sugatan ito. Kasama rin ni Shen sina Seba at Amani. Nagtanong si Seba, "Anong nangyayari dito?" Tumigil si Akira at sinabing wala na siyang oras para magpaliwanag. Napansin ni Shen sa isip ni Sakamoto na patay na pala si Satoda Sensei at Akira ang nakialam. Agad na kumilo si Shen, "Seba, Amani, tulungan niyo ako. Kailangan nating pigilan si Akira." Naghandaan sina Seba at Amani. Sabay-sabay silang sumugod. Ngunit lumabas ang mga killing paths na napansin ni Shen sa pamamagitan ng pagbasa sa isip ni Akira. Lumingon si Akira at mabilisan niyang inatake ang tatlo dahilan upang mahulog ang tatlo sa lupa. Kitang-kita ang seryosong hitsura ni Akira habang si Shen ay agad namang nagpanatili ng kanyang balanse. Ipinakita rito ang kakayahan ni Akira kung hindi niya binasa ang hinaharap kanina, tiyak na siya na ang nasaktan. Sinabihan naman ni Sakamoto si Akira na huwag mag-isa dahil delikado ito. Ipinahayag ni Sakamoto na sasama siya patungo kay X, ngunit paumanhin ang tugon ni Akira at sinabi nitong hindi ito mapipigilan ng pagtanggi ni Sakamoto sa pagpatay. Layunin ni Akira na ipaghingganti ang kanyang tiyahin na si Ron at papatayin si X kahit ano paman ang mangyari. Sa huli, umalis si Akira kasama si Kanaguri habang naiwan si Sakamoto na walang magawa. Naiwan din ang JCC student ID ni Akira. Ilang araw matapos ang insidente at pag-alis ni Akira, nagdaos ng funeral ang JCC para sa mga nasawi.
Ayon sa balita, isang lingguang guro ang namatay at isang estudyante ang nawawala. Isinara ng JCC ang paaralan ng ilang araw, tinutukan ang pagpapagaling ng mga sugatan at inayos ang mga nasirang pasilidad. Makikita rin dito si Amane na hawak ang isang papel na nagsasabing hindi siya nakapaniwala sa mga taong ginawa ang ganitong kabayanihan. Nilapitan siya ni Sakamoto at sinabi na sooner or later, kahit anong mangyari, aatake pa rin sina X sa JCC. Napagtanto ni Amane na si Sakamoto ang responsable sa kanilang kaligtasan. Nagpasalamat si Byodo kay Sakamoto sa pagsalba sa JCC at sinagot naman ni Sakamoto na swerte lang iyon. Nang tanungin siya tungkol kay X o Uzuki, sinabi ni Sakamoto na tumigil na siya sa pagiging assassin at may simpleng buhay na ngayon kasama ang pamilya. Gayunpaman, naalala niya ang bounty sa kanyang ulo at ang banta kay Uzuki sa kanyang anak, kaya nanindigan siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Si Seba naman ay nagpapaalala na huwag kalimutan ng kanyang kapatid na si Mapuyo at sinagot ni Shin na hindi nila ito nakakalimutan. Ipinakita ni Byodo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Uzuki sa staff room. Lahat ng estudyante sa JCC ay may personal files at naipakita rin ang mga ito kay Sakamoto at Shin. Nalaman nila mula sa file na si Kei Uzuki ay pinalaki sa isang orphanage, pumasa sa entrance exam sa JCC at nakakuha ng mataas na marka. Ngunit matapos maging estudyante, naging average na lamang ang kanyang performance at walang notable accomplishments. Sa 4th year niya, nag-drop out siya bago pa man ang graduation. Makalipas ang ilang taon, may mga rumors na namatay si Uzuki dahil sa isang insidente. Si Byodo rin ay nagdrawing ng litrato ni Uzuki habang sinusulat ang impormasyon at kahit si Seba ay namamangha sa kakayahan ni Byodo. Nabanggit ni Sakamoto na kahit estudyante pa sila, hindi niya nakilala ng husto si Uzuki na kilala bilang tahimik at misteryosong bata sa paaralan. Nagtanong si Shin, paano po at saan ninyo nakita si Uzuki? Sumagot si Byodo habang ipinapakita ang flashback na nakita niya raw si Uzuki noong papunta siya sa isang chiropractor na pinibisit niya. Napansin niya si Uzuki at tinawag ito. Sa unang tingin, mukhang si Uzuki nga ang tao nulit kakaiba ang postura at paraan ng paglakad nito kumpara noon. Napansin ni Shin ng detalye at sinabi, teka, ang postura at paraan ng paglakad niya, iba ba talaga? Sabi ni Sakamoto kay Byodo, nakilala mo nga rin ako agad kahit nakadisguise noon. Hindi madaling itago ang paraan ng pagkilos at paghinga. Sumagi sa isip ni Seba na baka may split personality si Uzuki. Ang ideyang ito ay nag-trigger ng alaala ni Shin kasama ang kanyang foster father noon. Tinanong ng foster father, ilang tao ba ang nasa floor na ito? Sumagot si Shin na may naririnig siyang 2 boses. Doon nila nakita si Uzuki. Mag-isa pala. Dahil dito, napag-isip-isip ni Shin na maaaring tama nga si Seba tungkol sa split personality. Pinaliwanag ni Byodo na nabigla siya nang malaman na si X ay si Uzuki pala dahil isang tahimik na bata ang naging responsable sa mga terorismong nangyari. Dahil dito, hula ni Byodo na maaaring may ibang persona sa loob ni Uzuki na gumagawa ng masasamang bagay ngayon. Napagpaliwanag naman ni Seba na ang split personality o dissociative identity disorder ay maaaring mabuo dahil sa trauma o pagdurusa habang bata pa, kung saan ang isang tao ay lumilikha ng hiwalay na personalidad upang makatakas sa matinding sakit. Batay dito, iminungkahi ni Seba na imbestigahan nila ang orphanage kung saan lumaki si Uzuki. Tinuro ni Seba sa kanilang kaibigan ang nakasulat sa dokumento. JAA Orphanage Alcamar. Tinawagan nila ang number na nakalagay ngunit hindi na ito available. Ipinaliwanag ni Seba na kung ang orphanage ay pinatatakbo noon ng JAA, maaari silang makipag-ugnayan sa JAA office. Nang tinawagan nila ito, sinabi ng babae sa kabilang linya na oo, pinatatakbo noon ng JAA ang orphanage, ngunit sa 1 taon, hindi na ito disclosed. Noong buwan ng Abril, inatake at sinunog ang orphanage. Simula noon, wala na itong laman. Napagtanto ni Shin na ito ang insidente ng arson attack sa orphanage facility na nagbigay ng mas malinaw na konteksto sa nangyari kay Uzuki. Sa arson attack sa JAA Orphanage,
32 katao ang nasawi. Napansin naman ni Sakamoto at mga kaibigan na sa mga dyaryo na inilathala sa newspaper, nakalagay ang mga pangalan at larawan ng mga estudyante na nawawala nung araw na iyon. Naalala ni Sakamoto ang mga pangalang Nagako at Uda dahil kasama raw sila ng SLEX noong bumisita sila sa JAA Tokyo HQ. Tinanong ni Sakamoto, nakikipagsabuatan ba sila kay X? Habang iniisip naman niya si Mapuyo at nag-aalala para sa kanya. Samantala, habang tinitignan ni Shen ang mga kopya ng newspaper, isang eksena sa kotanya ni Yuzuki, sumisigaw si Carolina Reaper, "Magbabayad kayo nito! Kinidnap ng JAA ang kapatid ko!" Nilapitan siya ni Toramaru. Ano ba yan? Malaki ka na pero umiiyak ka pa rin ng parang bata. Sabi naman ni Kashima, "Ang pag-iyak mo ngayon ay wala namang maitutulong." Sagot ni Carolina Reaper, "Oo, pero tutorturin nila si Club Jam, tatanggalin ng mga kuko at dudurugin ang katawan niya. Posibleng mag-enjoy pa nga siya. Pero kung iisipin ko na ako ang gumawa nito habang nag-e-enjoy ang kapatid ko sa torture, napakasakit sa akin kaya hindi ko mapigilang umiyak." Napansin ni Toramaru. Magkaiba pala talaga ang mga magkakapatid. Sabi ni Mapon, malalarawan talaga ang nararamdaman niya. Hawak-hawak naman ni Kashima ang cellphone at sinabi, "Nakokontak ko pa si Kanaguri pero palpak ang operasyon. Nakasalanan talaga si Taro Sakamoto. Ang lahat ng plano nila ay sinira ng iisang tao." Maya-maya pa, nagsalita si Yuzuki. "Huwag mong hayaan na panghinaan ka, Kashima. Minsan, kailangan mong dumistansya sa sarili mo para malaman kung palpak ba talaga ang nangyari." Sabay sinabi niya kay Gako, "May good news ako para sa'yo. Sina Konamoni at Haruma ay babalik na dito." Tanong ni Gako, "Kailan?" Sagot ni Yuzuki, "Nakarating na sila sa Bangkok nung weekend." Tanong ni Kashima, "Sino?" Kinuha ni Gako ang kanyang weapon at sinabi, "Kung pupunta sila rito, ayos lang ba na matutulog muna ako ng saglit?" Makikita na pinagpapawisan ng mga mafia sa ginawa yun ni Gako. Tinanong ni Kashima, "Sino ba sila?" Sagot ni Gako, "Mga kaibigan, matagal na naming pinaplanong magsama-sama at ngayon ay magkakaroon tayo ng saya." Sabi ni Yuzuki, "Upang mawasak natin ang JAA, imposible talagang maiwasan ang saya na makakaharap natin. Isa-isahin natin ang order members." Tanong ni Gako, "Sino ba ang papatay sa matandang order member?" Tumingin lamang sina Gako, Kashima at Yuzuki. At sagot ni Yuzuki, "Hindi ganon. May dalawang bagong kasamahan na paparating na tutulong sa atin para patayin ang lahat ng nasa order." Hindi lamang si Sakamoto ang naghahanda, kasama na rin si Yuzuki, kaya inaasahan ng isang matinding labanan sa hinaharap dahil layunin nilang pabagsakin ang JAA. Sa susunod, masasaksihan natin ang kanilang preparasyon at ang unang enkwentro. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. AI Anime at magkita-kita tayo sa susunod na video.